Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you, 18 to 24. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Libra. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring ito is a vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Three of Swords, may naghiwalay ba? Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Depressed ka ba? Parang you're in pain. Ang dami yung energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. The Lady. May taong masungit. Okay, love the ally. Okay, may mga pinagdadaanan kayo Meron ba kayong daladalang bigat? No? Okay, iba sa inyo is ingat kayo when it comes sa pain. Yes, you're in pain, no? Hindi ko alam ikaw or there's a person na malapit sa puso mo. Ingat ka, baka matusok ka na matutulis na bagay, masugatan ka, may madapa, may matutulis ng bagay, mga dugo, yan, may nakita kasi akong dugo, may makikita akong pain, ganyan, or heart pain, ganyan, no? May mga activity ka na gagawin, baka sa mga activity na gagawin mo, may mga bigla kasing mangyari din, may mga bigla kang mangyari, activity na gagawin mo, may mga news, message, good or bad man ito, ka na matatanggap, or you will receive something na maaring, it's about pain, di ba? Ang nakita ko dito, and also, there's a friend or trustworthy person or may mga susuporta sa'yo or susuportahan ka. May mga allies ako nakikita dito. May mga activity or fashion, you're doing something kasi sa nakita ko dito. Merong parang may nakatingin ka dito. Parang merong sitwasyon dito sa dapas. Parang may tinitingnan ka or sinusundan ka. Yun ang nakikita ko dito Or meron kang sinusubaybayan or meron kang, kasi this dog is a loyal, di ba? Or you are, or ikaw or there's a person na nagiging sobra kang loyal dito. Ganyan. Yung nakita ko. Parang meron kang pinofokusan o fofokusan sa nakikita ko dito sa karda. And also, nakikita ko din na iba sa inyo, kung ano daw yung ipinunla nyo, yun lang daw yung ma-harvest nyo. Kumbaga, kung ano lang yung tinabaho mo, yun ang masasahod mo. O kaya may mga gagawin ka na bagay na bibigyan ng effort, kung ano yung gagawin mo na yun, yung resulta, yun din yung magiging, kung ano yung ginawa mo nun, yun ang magiging resulta. Yun ang nakita ko dito. Ba, inantok ako. Ano ba yan? Naantok ba kayo? Parang bigla ako inantok. Ingat ka talaga sa mga sa mga accident, mga biglang mangyari, no? Mga danger also. This is also a warning. Ikaw or malapit sa puso mo kasi to. Hindi ko ma-pointed, no? And then more surgery, doctor, surgery, something ako nakikita. May surgery ako nakikita. I hope hindi kayo lahat to. I hope wala sa inyo. Energy ni Libra. This week. Libra energy. May nakita ako, 1515. Research nyo na lang kung ano yung message na yun 1515. Sa YouTube. The Four of Cups.
The water in Cancer. Bakit yan ang energy niya? The Earth. Earth element. Siyempre, Taurus, Virgo, Capricorn tayo. The Venus eh. The water and earth to kasi may ano to eh. Bakit ano? Anong pwede kong explain nyo sa akin? Anong ano niya? About what? Ba't nandiyan si ano? We have the fire in Sagittarius. And we have the fire and sun. O pala, puro earth eh. Okay. And also we have the fire sign. Sagittarius. We have the judgment. So, ang daming fire. Okay. Andito yung sitwasyon, energy mo this week, nandito kasi sitwasyon is disappointment. Mukhang ito to. Pero hindi man yan, pero energy mo this week is disappointment sa isang sitwasyon na parang hindi napahalagahan, hindi naalagaan. Parang ganito yung situation na parang may mali nangyari. May maling mangyayari or may maling magkakaroon ng imbalance, no? Ganyan. Dito sa sitwasyon to. Merong isang sitwasyon dito na mai-stagnant. May mai-stagnant. Situation na may stagnant na magkakaroon. I don't know if there is a bad timing or may sitwasyon na or meron kang gustong sabihin na hindi mo masasabi sa tao na to. No, kasi naging very careless siya sa nakita ko ito. Or ikaw, to ha, ganyan. Disappointment sa isang sitwasyon na parang it's parang responsibility nito ng tao na to, pero ang nangyari sa kanya is nag-fail siya doon, no, sa responsibilities na yon na nakita ko dito. Parang inisip niya lang yung kasiyahan niya, yung happiness lang, yung responsibility at pag-aalaga or yung sitwasyon na yon is alam naman niya na delikado or alam naman niya na hindi magiging maganda yung bunga, pero nangyari. Ganun. Parang hindi na balance. Yun ang ano mo sa this week. Disappointment. Kasi may danger na mangyayari. It's a problem. May danger, problem. Malaki man o maliit ito, may danger, problem, or there's a failure. Maaring ito is related sa money, maaring ito is related sa unbalanced situation, maaring is sa unfairness because may mga gusto kang sabihin pero hindi mo masabi. Kasi maaring natatakot ka dun sa tao na yon or yung sitwasyon na yon. Yung mga ganun. Hindi ka man matakot, parang meron ka rin siguro masasabi na may gusto kang sabihin na hindi mo masabi. O kaya may mga, sa iba sa inyo is magkakaroon kayo this week ng mga cancel or delay for something. Yan, yung iba dito is malalack of energy kayo. Ganyan. May mga ma-stagnant kayo. May mga sitwasyon na magkakaroon ng slow motion. Ako nakikita. Maaring may mga mamadaliin kayo na hindi nyo agad magagawa. Ganyan. No? Because of the responsibility or may mga sitwasyon pa kayo na gagawin na activity bago nyo gawin yung bagay na yun. No? May mga babalansihin yung iba dito. May mga babalansihin kayong sitwasyon. Lalo na when it comes to money, kasi nakikita ko sa inyo, iba sa inyo is danger yung money nyo. You're not stable this time when it comes to money or sa trabaho nyo. No? I hope hindi naman ganun kalaki. Pero mag-ingat kayo sa iba rin sa inyo kasi ang nakikita ko dito is maaring maloko kayo ng related ang money. Or maling lang kayo or hindi siya magiging balance when it comes to ito. Nakikita kasi is there's a failure or problem, struggle, or burden ako nakita dito sa sitwasyon na to. Maaring magkakaroon dito. Halimbawa lang. Example ko lang to ha. Halimbawa, may nangutang sa akin or may gagawin ako isang transaction or magpapahiram ako ng pera or magbi-business ako, halimbawa.
yung sitwasyon na yun is hindi yun matutuloy. Maaaring ikaw is maloko. Kasi may nakita ko dito danger person, masamang espiritu, manggagamit, or hindi tapat, ganyan. Maaring ikaw is maloko when it comes to a money this time, again and again and again. Or hindi man siya sa money, or baka may mga aksidente nga, or surgery, kung may mga surgery at magbibigay ka ng pautang or magpapahiram ka, maaaring hindi niya agad yun mababalik sa'yo. And sinasabi rin dito na you need to be aware. No, you need to be aware at magkaroon ka doon ng self-evaluation kung nararapat o dapat ba. Pero ang nakikita ko dito, may tao dito na masamang espiritu, Siyempre, yung mga nangungutang, masamang espiritu yun pag hindi nagbayad. Masamang espiritu, danger spirit, and then taong sakim, tao na manggagamit, tao na dishonest, tao na disloyal, there's a person lista chaos, ganyan. May tao na insecure, ingat ka pa rin this time, ingat ka, no? May mga losing momentum akong gano'n. May mga out of control na mga magaganap sa iba sa inyo. Out of control as in. Magkakaroon dito ng, iba dito is, restriction. Pabaya, ganyan. Magkakaroon ng mga pagpapabaya. Paano mo lang yung sa'yo doon? Yun na nakita ko. Ang dami niya kasing energy. Pero it's more on disappointment yung energy mo this time. Madi-disappointment ka. Kumbaga, hala, ano yan, anak? Pupo ko, tika lang. Sige mo yung pupo na. Anak, may ano ka ba? Bakit basa yung pupo mo? Kasi kumakain ng pagkain ni mami, hindi naman kasi talaga pwede. Ikaw talaga, napakakulit eh. Pinagalitan yung anak sa harapan niyo eh. Pinakain niya kasi yung pagkain ko minsan. Hindi naman pwede sa kanila yan. Kaya bawal ang mga mamantika sa iyo. Puro kalukuhan eh. Halika nga dito. Diyan ka lang, anak. Yan, may mga may mga rejection May mga disappointment. Iba dito maraming self-questioning yung papasok sa utak. Mafe-feeling stuck ka, dissatisfaction. At iba dito makakaram ng pagka-boring. Tingnan natin, anong parating kay Libra? Dito ka nga anak sa ni mami. Parating kay Libra, please yun. Ikaw or family to They have water in Pisces. The air in Libra. Bakit po ang parating sa kanya is Four of Swords. Bakit Four of Swords? The Queen of Swords. The air. Water of air. The Knight of Cups. Bakit About saan? About saan? Oh! Ano yan? Bakit? Okay. Thank you po. Okay, energy mo is, sabihin ko muna, we have the Earth in Venus. We have the air in Libra, the Moon Libra, the water, the air, Mercury, the Earth, and the air. Okay. Ang parating sa'yo, meron ka raw na susuportahan. Kakausapin, susuportahan o magbibigay ka ng advice something. You're offering something na pagtulong sa isang tao. Or vice versa tayo sa isang tao na okay. Merong tao na maaring hihingi ng tulong sa'yo. May tao na hihingi ng tulong sa'yo. Tapos, may kakausap sa'yo eh.
Parahan dito yung sitwasyon na, um, ikaw o tutulungan niya? Hihingi siya ng advice, support, something gano'n. Advice, support, something, maaaring tulong nga ito, communication of support and advice 'to, ganyan. Na na maaaring hindi ka agad makakapagdesisyon kasi ang nakikita ko dito, siya or ikaw is andito yung parang siya, ikaw or siya, hindi ko alam kung siya or ikaw is hindi makakapagsalita or matatakot na humingi ng tulong sa'yo, siya or ikaw ang hihingi ng tulong, gano'n. Parang nandun yung takot, may nakikita kasi akong takot na either na either, hindi mo siya pagbigyan sa hihingilingin niya sa'yo, kaya maaaring hindi siya makapagsalita kaagad-agad sa'yo, 'no? Kumbaga siguro kung ito is related to sa money, dahil hihingi siya ng tulong o pag-aaruga or support sa'yo, manggagaling sa'yo, maaaring itong tao na 'to is hindi gano'n kasapat. Hindi ko naman sinasabi na wala siyang pera, hindi gano'n kasapat yung ipon niyang pera para solusyonan yung problema niya sa ngayon, na pinagdadaanan niya, 'no? Yun ang nakikita ko. Kumbaga siguro ikaw ito ha, or ikaw ito, baka magdalawang isip ka na tulungan ito or bigyan siya ng suporta, gano'n. Kasi maaaring itong tao na 'to is matagal mo na, dati mo na siyang nakakausap at dati mo na siyang nabibigyan ng tulong, maaaring gano'n. Kaso parang hindi naman siya nagiging good para sa'yo, 'no? Gano'n ang nakikita ko. Or vice versa ha, sa iba this is an offering of, um, sorry or love, ganyan ang nakikita ko dito. May makikipag-usap sa'yo na maaaring itong tao na nakausap mo na rin ito, sa iba gano'n, may nakausap mo na ito o nakakausap mo ngayon, 'no, ganyan. Ang nakita ko dito is kakausapin ka niya kasi gusto niya uli na ma-develop gusto niya uli ng new beginning dito sa sitwasyon niyong dalawa. Sa iba gano'n, sa iba gano'n. Gusto niya uli ng new beginning or gusto niya na gagawin niya yung lahat para magsimula kayo muli. Pero ang nakita ko dito is magdadalawang isip ka raw, ganyan. Or hindi ka agad makakapagdesisyon. Mag-ingat ka kasi ima-mind games ka niya ha, if ever na this is a person na magso-sorry sa'yo, ganyan, na may nagawa siyang kasalanan in the past, maaaring itong tao to is kinat mo na or naging very cold siya sa'yo in the past na hindi na ka nagustuhan, so bigla lang siya makipag-communicate. Huwag ka magpa-mind games kasi nakikita ko sa kanya, ima-mind games ka niya uli. Why? Kasi wala akong nakikitang feelings dito. Nakikita ko sa kanya, they see you as a money maker or tao na makakatulong. Hindi man money maker, tao na alam niya na makakatulong sa kanyang mga pangangailangan. Ha? Yan ang nakita ko. Hindi ko nakita yung love. Siguro, siyempre sa una, kung bobolahin ka niya, kasi bobolahin ka niya, sa nakita ko dito. Bobolahin ka niya, siyempre, ipapakita niya sa kanya na they care. Diba? Pero ang nakita ko sa kanya, deep inside, hindi. Ito yung tao na, hindi ko alam kung tao na ininsulto ka in the past, tao na very paranoid, or tao na bastos. Yan, maaaring nag-away kayo nito. Tao na actually wala siyang plano sa iyo. Gagamitin ka lang nito. Hindi ko alam kung kakausapin ka niya or ikaw or siya yung magdadalawang isip or ikaw ang magdadalawang isip. Kasi ang nakita ko sa kanya, kung siya is kakausapin ka niya, hindi niya sasabihin sa iyo yung lahat. May mga parte ng buhay niya na hindi niya isasamulat sa iyo, ganun. Ang nakita ko sa iyo. Kailangan mo maging mas matalino dito Kung ito is mangungutang sa iyo, kailangan mo rin maging smart dito, no? You need to see the fact before making a decision dito, ha? Tandaan mo, pahalagahan mo yung sarili mo. Kasi ang nakita ko dito, mahalaga ka sa akin, mahal kita, I'm sorry.
Alam ko na nila kita dati, alam ko na hindi tayo naging okay dati. Pwede ba mag-umpisa tayong uli? Bahala kayo dyan. If ever na yun ha, kasi ang nakikita ko sa kanya, hindi siya wala siyang plano sa'yo, magiging very defensive lang siya uli sa'yo. Ay, ma-mind games ka lang niya, bubulahin ka niya, papaniwalain ka niya sa gusto niyang sasabihin niya, ganun. This is a person na no, no, no. Kung ito naman si mangungutang, siguro hindi ka magdadalawang isip ka or malilito ka. Malalak of idea kung kailangan mo siyang pautangan kasi sapat lang din ang meron ka sa ngayon. Pero, it's up to you. It's up to you. Pero ang nakita ko sa kanya, baka hindi kanya mabayaran din. If ever na, yun ang sitwasyon na we have the 3 of may mga unexpected blow of emotion na mangyari sa'yo ha, this week. Baka ma-sadness ka, ma-depress ka, may mga pagkalito talaga, separation man, depression, hindi magiging, iba dito is hindi masaya. I hope hindi loss, no? May mga hurt, conflict, malaki man o maliit yan, trauma sa iba, emotional pain, ganyan. Iba dito is disappointment. Anong dapat iwasan ni Libra? May tutulungan ka ata this week. Judgment agad The Fire in Pluto. Bakit po ang dapat iwasan? Nasaan? About what? Pwede niyo pong anong ibig niyo sabihin? Oh my God. Bakit po nandiyan si Ala, saan yung card mo, anak? Anak, sandali natin makita yung card. Nahulog. Sorry. Okay. Oh! I see. You need to be aware, sabi dito. Iwasan mo daw. You need to be aware at huwag ka magpakatanga. You need to be aware kasi why? May tao na magsisinungaling. May tao na maybe this is your friend or malapit sa puso mo na disloyal, na lilinlangin ka. Or basta malapit siya sa hindi ko alam kung malapit siya sa puso mo or this is a company, ako nakikita, or a group, ako nakita na may mai-scam po. May mai-scam. Kung hindi man ikaw, sa iba is hindi scam, may mangungutang sa'yo na hindi magbabayad kasi lilinlangin ka niya. Nangyari na to dati sa'yo pero mangyayaring muli ito sa'yo. Ala, naman nasa balikat ni Mami! Mga anak ko, mag-ingat kayo. Ang pro nyo sa no? Ang pro nyo sa pangloloko. Punas na ako ng balikat ko. Tingnan natin. Maring ito. Biglang mangyayari lang to. Iba dito, lovers nyo to. Iba malapit sa puso nyo. Maring ito is dati, iba dito is pas nyo na to. Pero muling magbabalik to. Iba dito, yung mga dating mga nangutang sa inyo, hindi daw kayo mapabayaran. Mangyayari ba? Huli. Ano yun daw? Yes, mangyayaring muli. Mangyayari siya uli. There's a challenge uli ako na nakita dito sa iyo. It will happen again. Yan na, may mga collaboration ako nakita sa iyo. You need to be very careful sa mga decision mo sa buhay, no? Huwag ka agad-agad na mag-oo, huwag ka agad-agad pipirma ng mga documents, papers,
Kasi may nakita akong document and papers. When it comes to a plano mo sa buhay or future mo sa buhay, hindi agad ito minamadali. Dapat dito is pinag-iisipan. Sabi ko nga sa'yo, you will need to see the fact before kang mag-aksyon or magdesisyon sa buhay. Hindi mo kailangan magmadali. Kailangan dito is slowly but surely. Okay? Yes, mangyayaring muli. Kung dati kayo na-scam, mangyayaring uli siya. Tinanong ko naman kay Carl. Mas smart kayo. Malaki man o malaki itong sitwasyon na to. Pinaghirapan mo pa rin yan. Teka lang. Kaya natin ang comes to love. Kamusta sa love? Love is sa lahat ha. Kapatid, sarili, magulang, anak, kasama sa trabaho. Kamusta po? Advice po universe kay Libra this week. Baliktad. The Page of Cups. The Queen of Coin. Naku pa, hindi maganda. Bakit po? Bakit po? Pwede ko malaman? Pangit. Ang pangit. Ang sakit ng paa ni mami. Kasi naka-crossing. Kanina pa ako naka-crossing ng paa. Nakangawit din pala yun. Kala ko, kaya ko nang namatay. Okay. When it comes to a love, this is not stable love. No? Kung you're in a relationship right now, or in a business, or in a work, or pera man yan, you are not stable. Sa nakita ko dito, no? Andito yung you tried your hard work in a relationship. Always naman kang ginagawa mo yon, no? Pero they always fail, no? Sa nakikita ko dito. Andito yung sitwasyon na ginagawa mo yung hard work mo pero always fail ka. Paulit-ulit na mangyayari to sa'yo. As in, paulit-ulit ka na mag-fail. Handito yung it's almost nalalack of confidence ka na. Doon iba rin sa inyo when it comes to money, trabaho, ganyan. Parang handito na kayo ng trabaho pero hindi naman nagiging stable or hindi naman kayo nakakaipon ng malaking pera or nakakaipon ng pera. Handito yung nagtsatsaga na lang din kayo. Relationship mo to or alam ko mong kagatin si Mike, baluga ka talaga kahit kailan. Or sa trabaho, ganyan. Paulit-ulit na nangyari to. May mga paulit-ulit na nangyari sa buhay mo. Ganyan, ang nakikita ko dito. And then, parang handito sa sitwasyon mo na you don't want to fight na rin sa nakikita ko dito. No, kasi handito yung pinapahalagahan mo yung situation o relationship man o trabaho man or ano man tong sitwasyon na to sa buhay mo. Pero they always fail. Alam mo yun? Siguro this is the time na you need to focus more to yourself. Magkaroon mo ngayon na magkaroon ng renewal sa sarili mo. Iba dito naboboard na kayo sa trabaho niyo. Or in relationship. Ganyan. Parang nandito kasi sitwasyon mo na iba dito parang gusto mag-retire either sa relationship sa trabaho. Parang you want to retire from something for a renewal. Ganyan na nakikita ko dito. Parang nagtsatsaga ka na lang or pero parang handit kasi sitwasyon, di ba, you are in a relationship. Parang handito kasi sa sitwasyon mo na, kung para sa akin to, di para sa akin to. Ganon din sa trabaho, para sa akin to, di para sa akin to. Gahan dun ka na lang. Gagawin ko yung best ko, pero kung mag-fail uli, di, siya nga na eh. Wala na ako magagawa. Parang ganon ka na lang. Parang lack of focus ka na rin. Pero binibigay mo naman yung hard work mo. Wala, sa ibang aspeto ng buhay mo, lack of
focus ka, lack of effort, or lack of no confidence actually. Kung sa relationship to or sa trabaho or ano yan na naboboard ka, parang wala na yung confident na yun. Sa nakita, parang bahala na. Nando ka na sa part na bahala na. Nakikita ko kasi kung it is sa relationship, it's napaka-weak. Napaka-weak. Hindi siya stable actually. As in, hindi. Anak, baba. Ay, hindi pala sabi. We have the earth in Virgo. Namatay yung ano natin. We have the earth in Virgo, the air in Libra, and we have the earth, the Sagittarius in air. Anak, wag yan, element. Yan. Tingnan natin. Well, kung ano pa, wala naman sa element lang naman yun. Element and energy lang to, ha. Tingnan natin ang advice, paktang advice sa isa. Parang hindi kayo swerte sa love. Panoorin nyo yung past na ano ko. Baka na makikita nyo dun yung relationship ano nyo, status dun sa past Libra na reading ko na November 2024. Yung parang may daan na 2 daan, ganun. Ang ano, tama. Bakit po Page of Cups in reverse? Water and Pisces. The air. The air element, and we have the Leo and fire. And fire. We have the 5 of Pentacles. The High Priestess, the Earth in Taurus, and the Water in Timon. The Cancer, Scorpio, and Pisces. And sinasabi to, ang advice sa'yo is you need to decide to withdraw or try another new path, or you need to decide na gamitin mo na ngayon yung utak mo, then your heart. You need to start to create again yourself and hanapin mo yung makakapagbigay sa'yo ng saya, joy, and fulfillment. You need to walk away or letting go or withdraw or retire for something na hindi ka na nagiging masaya, ganyan. And sinasabi dito na may mga sitwasyon talaga na uncontrolled na biglang mangyayari sa ating buhay, no? Kailangan na lang talaga natin ito is mag-move on, no? Hindi naman natin to, hindi siya, kahit i-fix mo siya, hindi mo siya mapi-fix kasi there's no fixes ako nakikita dito. Ang kailangan mo lang siguro dito is acceptance and forgiveness. Kailangan mo lang siguro dito na magkaroon ka ng recovery when it comes to yourself, ganyan. More trust to your intuition, listen to your inner voice, no? Kumbaga, hanapin mo yung situation na talagang fulfillment. Baguhin mo yung mga perception mo, yung iyong mga pananaw sa kinabukasan, baguhin mo daw yun, ganyan. And sinasabi dito na umalis ka doon, try another new path to create again yourself, ganyan. No, don't fix. Kasi hindi mo siya mapi-fix. Kailangan dito is letting go or and acceptance, no? If ever na whatever happens sa sarili mo, ganyan. Kasi if you create again to yourself and try to move effort to move forward for the future, yung lack and the improvement of it come to your finances, doon ka na lang daw mag-focus kasi you will attract, susundan ka nun. Yun ang message. Okay? Alagaan niyo yung sarili niyo. Kasi may mga, hindi siya ma-fix daw eh. If ever na ano man yung sitwasyon. Ang kailangan mo na talaga is movement. Hindi mo rin kailangan na magkaroon ng mga sama ng loob o puot, and iwas ka sa mga conflict, mga ganyan. Huwag kang malack of direction, huwag kang ma-stagnant, at huwag daw, kung kinakailangan mo kumilos, huwag stagnant, huwag kang tamarin na mawala ng pag-asa, ganyan. Huwag kang mawalan ng interest sa panibagong buhay or panibagong mong situation in life.
Ganyan. Huwag mong isipin na walang darating na happiness and good. And this time daw, gamitin mo na yung utak mo. No? Arigatou namaste, God bless.